Worth it pa ba na bumili ng gold kapag may crisis or gera? So, hindi ito para i-correct ang iba. This is just my personal reflection. Kapag may war or crisis, natural na matakot tayo, di ba? Some people nag-hoard ng cash. Yung iba naman, bumibili talaga napakaraming pagkain. Yung iba naman, biglang nag-i-invest. Kasi we want to feel safe. And honestly, walang mali doon. Pero minsan dahil sa fear, nagiging impulsive tayo. Kapag impulsive na ang tao, kadalasan nagkakamali yan eh. Kaya para maiwasan ang ilang mga pagkakamali na aking naranasan, panoorin nyo na po to at baka makasakaling makatulong ito sa inyo. Hi everyone, Mini here. Welcome back po. Kamusta na po ang lahat? So if you're new here, I talk about simple living, saving money, and preparing for the retirement in a very practical way. At hindi nga po tayo expert guys, pero ako nga po guys ay nagtatry na mag-invest kahit paunti-unti sa gold to secure my future. Pagtanda ko, at least meron po tayong madudukot. At yan nga po guys, bibigyan ko po kayo ng mga ilang mga mistakes na madalas nating nagagawa. Yan po guys ay akin din pong naging mistakes before. Kaya naman po gusto ko itong i-share sa inyo para hindi nyo na po ito maranasan. So ayan guys, stay tuned at dadalhin ko po kayo sa bilihan ng mga gold para naman po makakita tayo ng napakadaming gagandang mga items guys. Kung wala pa tayong pambili, so what? Okay lang po, at least mag-i-enjoy tayo sa video na ito. Stay tuned! Wow，亮晶晶的，等一下这样哦，好漂亮。漂亮对不对？因为你的手漂亮，哪手漂亮有？你的也很漂亮啊！很可爱，很漂亮。但是手上可以戴项链，然后也也可以戴手链，哦吼，两用，要调好厉整一下，害，很美对不对？16，现在买的话10几万，啊哈，如果之后买就要20几万，因为现在只有折。 Bakit ba maraming bumibili ng gold kapag may crisis or pag may gera? Because gold is known as a safe haven. Meaning, kapag bumabagsak ang economy, tumataas yung value ng gold. Or at least, it holds value. Unlike cash, pwedeng maapektuhan ng inflation. Stocks, pwedeng bumagsak. Luxury items, nawawala minsan ng value. Pero yung gold, tahimik lang. Pero matibay. Pero ito yung realization ko, hindi dahil may gera, ibig sabihin kailangan kong bumili ng gold agad-agad. Kasi kung bibili ka lang dahil sa takot, that's not investing, that's reacting. At delikado yun. So, if you're asking, bibili pa ba ako ng gold ngayon? Maybe ask yourself first, may emergency fund na ba ako? May stable income ba ako? Bibili ba ako dahil ready ako or dahil natatakot lang ako? Kasi magkaiba po talaga yun. At kung ako naman ang tatanungin nyo, kung bibili pa ba ako ng gold kahit may gera na, ang sagot ko po dyan ay yes, but not because of fear. Bibili ako dahil aligned siya sa long-term goals ko. At nakadepende din po yan sa budget na meron ako. At sa mga pagkakataon nga po guys ng tagal ng pagbili natin ng mga gold, napakarami na nga po nating mistakes guys na natutunan. Kaya naman, ngayon, medyo confident na tayo dahil mas may alam na tayo sa pagbili ng mga ganitong gold. Bumibili tayo na walang budget. Ayan po yung maling-mali nating mga nagagawa or nagawa ko before guys. Kapag gusto mong mag-invest sa gold, unahin mo muna na mayroon kang budget. At syempre, uunahin mo muna yung mga important na responsibilities, bills, at kung ano-ano pang mga basic needs natin. Hindi pwedeng unahin ng gold. Nako, burden na po yan pag iyan ang inuna mo. Mistake number 2, akala ng madami, kapag nag-invest sila sa gold, ay mayroon itong instant kita. So, nagkakamali po ang marami kung ganun ang inyong mindset. Hindi po yan katulad na pag binili mo today, ay pwede mo na siyang ibenta bukas. So, long-term gain po ang pag-invest sa gold. Hindi po ito mabilisan.
maghihintay ka pa po ng mga 3 to 5 years bago mo po ma-feel yung value. Kasi marami ka pang iasa sa alang-alang. Pag bumili ka ng gold, meron po yung making charges na nadagdag pa dun sa puhunan ng pinambili mo sa gold. So maghihintay ka pa po talaga ng panahon bago mo ma-feel na ikaw ay kumita na. Mistake number 3. So, aminin po natin, kapag tayo nakakita ng maganda, uso, trending, ay nako, super trending niya. Talagang mapapabili ka, di ba po? So, guilty po tayo dyan dati. Kasi nga po, ganyan din tayo dati at maling-mali po yan. Pero pag investment ang goal mo, hindi lang po design ang dapat mong tingnan. Mag-focus ka sa gold weight at hindi sa design lamang. Piliin ang mga simple designs at iwasan ang mga bato-bato or ano pa mang crystals na nakalagay doon sa anumang gold mo. Mapa 24K man yan or 18K, 14K. So, ayan guys, dahil kapag ibinenta mo naman po yung gold mo na yan, wala pong value yung mga ganong stones at crystals. Gold lang po ang babayaran sa inyo. So guys, ito na nga po yung pang-apat. Bumibili sa mga hindi trusted na sellers. So ako guys, never pa akong bumili ng gold sa mga online selling na yan guys. Dahil sobrang takot po ako sa ganyan kasi hindi ko talaga siya masisiguro kung ang binibili ko ay authentic nga ba or talagang tunay ba siya? Paano ko siyang mapapatunayan na 24K ba siya, 18K ba siya, or 22K ba siya kung hindi ko naman talaga nakikita? So, much better na pumunta na lang ako sa mga trusted or sa mga reputable shops na malapit sa akin kasi kahit pa sabihin na mas mura sa online, mura nga pero nandun naman yung kaba mo, nandoon yung doubt mo. So, ayoko pong ma-stress. So, kaya guys, ang tip ko po sa inyo, di bali nang magbayad ka ng konting mahal kung ikaw naman po ay nakakasiguro. Mistake number 5, ito na nga po guys, yung bumibili basta-basta ng gold dahil wala naman siya talagang purpose. So, kung clear ang purpose mo guys sa pagbili ng iyong mga gold jewelry, malamang guys, alam na alam mo kung para saan ito. Sa retirement plan mo ba yan? Or sa silent savings mo? Or para lang sa hobby mo as in collection mo lang? So sa pag ganun guys, alam mo na kung anong klaseng mga gold ang iyong bibilin at lalagyan mo ng iyong mga extra budget. Dahil kung wala kang purpose guys, hindi mo naman talaga eksaktong alam kung para saan yon. Sa akin po guys, ang pag-iipon ko ng gold ay meron po tinatarget na budget. Dahil may purpose po ito. Pwede ko po itong ibenta at ipagpatayo ng aking mga gustong project sa Pilipinas. At ito na nga po siguro ang pinaka-the best na tip para sa lahat. Huwag daw pong ilagay lahat ang pera mo sa gold. So yan guys, kailangan po talaga ay balance. Gold is part of your savings. Hindi ibig sabihin na ang lahat ng savings mo ay ilalagay mo sa gold. So guys, hanggang dito na lang po muna ang aking vlog for today. Thanks for watching everyone. And sa lahat nga po guys ng mga subscribers natin dyan na patuloy ang pagsuporta nyo sa ating mini channel. Maraming pong salamat sa mga kaibigan po natin dito sa Whitey World. Maraming po salamat sa inyong suporta. At ganoon din po guys, sa mga napadaan lang dito at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. Pakiclick nyo na rin po ang notification bell na yan. Para naman po guys, ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Thanks for watching everyone. God bless. See you on my next vlog. Bye-bye.